Gandang araw mga lods. Ayan, hindi pa rin natututo pero meron na rin tumatalima. Nasasanay rin yan mga lods. Katagalan. Let it, bang, bang. Ayun mga lods. Talagang yung mga alaga natin ay hindi pa talaga totally hindi lahat lumalabas. Sa 5 lang yung lumalabas. Tapos mahirap silang papasukin talaga. Pero yan, sa araw-araw, mapapasok sa isip nila na pinapalabas kami nito, tapos pag ganyan, pinapapasok kami. Kaya masasanay na yan mga lods. Totally yung kanina, pagkampay ko, mayroon nang nagkusa. Alam na niya gumigilid tapos papasok. Pero meron talaga, kagaya nung kailangan mo lang ulihin. Tapos tutok mo sa kulungan, bitawan mo. Masasanay yan. Masasanay na gano'n yan. Sa bandang huli, mahahawa na nilang lalabas papasok yung mga kasama nila. Pag sanay na silang lumabas pumasok, sasanayan na natin kumain. Nalagay na tayo ng pagkain na training kumbaga. Sa ngayon matagal pa yan. Marami pa silang kakaining seeds para matuto mga lods. Ito, yan, makulit yun Maamo pero mahirap papasukin. Kaya ng blue na to, yung madali-dali. Tsaka yung ECB, yung Islay, full body. Kaya madaling papasukin yan. Pero yung katabi nga, mahirap papasukin. Kaya talaga mga lods ka sa umpisa talagang may kahirapan. Kapag nag-train ka ng ibon, hindi biro talaga Kung sana hindi ako maalis mga lods, mag-handpid. Kaya pag bigla ako umalis, kasi minsan walang araw, walang petsa, pag naisipang uuwi yun sa amin, sa probinsya, umuwi ako. Pag may handpid, mamatay mga lods. Hindi mo pwedeng bitbitin yun. Abala sa travel. Kaya gustuin ko mang mag-handpid. Kaya nahirapan ako. Kasi baka masayang mamatay. Lalo na pag yung first month. Yung unang isang buwan talagang nakadepende sa iyan. Although pag nag-handpid mga idol, mga lods. Unang isang buwan, mahirap. Pero yung pangalawa, pangatlo, yun, sanayin mo nang kumain ng seeds. Ibig sabihin, kumakain siya ng seeds pero may sirin. Nagsisirin pa rin siya. Kaya lang, isang malaking problema ko doon, yung pag-alis-alis ko. Di ba, minsan nagpapaalam ako ng alis. Minsan nakakarating ako madaling araw na. Minsan maghapon. Hindi pwedeng ganun pag-handpid mga lods. Siguro magagawa ko yan pag kumikita na tayo dito. Sabihin sa YT natin. Kumbaga makokontrol ko na yung pag-alis ko. Pero sa ngayon, mahirap madadali yung alaga, sayang. Lalo ngayon, dami kong napakaraming mga lods, mga inakay na paparating. Yung si Tweety lang, ilan na yung napisa niya. 6 na yata. Tapos yung isa kinuha ko na. Medyo malaki, nilagay ko doon sa KYT. Babawasan ko kasi pa yung mga lods yung kung di ako nagkakamali 6 na yung napisa niya kasama yung namatay na lods. 6 tapos yung itlog niya 7 pa yata. Hindi hira. Sipag mga gano'n. Isa kasi yung 4 dun hindi kanya so namatay na yung isa, sayang, medyo malaki na namatay pa. Maganda talaga binabantayan. Although yun, mga lods, huwag niyong gagayahin Kagaya ng payo ko na walang tinginan. Gamitin lang yung sense kung may namamatay. Amoyin nyo yung nest box kung may mabaho. Yun diskarte yun kung gusto nyo dumami kagad yung mga inakay nyo o mga breed nyo. Makapagparami kagad. Effective yun. Pero kagaya sa akin, sanay sa akin yung mga ibon mga lods Tingnan mo yung ngayon may itlog. Yung siya pinababayaan ko lang. Hindi ko tinitingnan hanggang sa mamisa siya. Kasi mga lods, ang isa pang natututunan ko dito,
sa unang ano niya, yung unang ng itlog, nasilip mo may itlog, tama na yun. Kung nasilip mo may itlog na siya, huwag mo nang abalahin. Pabayaan mo siyang mamisa, huwag mo sisilipin, huwag mo ano, basta gamitin mo lang yung sense mo kung baka may patay na o ano, maamoy mo yun eh. Kung wala naman, pabayaan mo lang. Kasi lalanggamin lang naman yan pag may namatay eh. Pero kung ano, wala yan mga lods. Kahit may langgam yan, kaya nila yan. Mapapansin sa mga video kung tititigan nyo sa mga ano, may mga langgam eh. Pero wala yun. Normal yun. Wag lang yung sobrang dami talaga. Kaya mangyayari na yung kung hindi mo siya inaabala, yung unang breed niya, tapos nasanay siya. Yun, ang napansin ko doon mga lods. Pag namisa na yung ano, lalo na kung marunong naman, namisa siya, hindi na siya alis ng ano, hindi na siya alis ng ikagaya, ba't diba tumatakas pa? Yun hindi. Pagpaka kayo, papasok lang yun sa nest box. Puro ganun lang rotation niya. Lalo na pag may itlog o may inakay na yun sa pangalawang clutch. Ganun na yun. Ibig sabihin, babait na yun mga lods. Yun na, obserbahan ko yun. Na once na yung ano, namisa na isang beses, dalawang beses, ano yun, hindi na siya lumalayo sa ano, sa nest box niya. Lagi lang papasok doon. Ganun yan mga lods. Ibig sabihin, less ano, iba kagaya pag wala pang ano, pag na singitan ka, alpas yan eh. Ito hindi, ano na sila, na parang bumabait sila mga lods. Pero payo ko pa rin mga lods yan, kagaya yung kalods natin, nakita ko yung lagayan niya ng ibon, maganda. Kaya sabi ko sa kanya, lagyan ng ano, screenan. Lahat ng possible na daanan ng ibon, screenan niya. Tapos lagyan niya rin ng plume ng ano. No, kung wala naman mawawala doon, tsaka safe naman. Yung bang, kasi parang bahay siya, yung bintana bukas, pero may screen. Para yung plume ng ano, hangin, nandun. Siguro isara mo lang yan pag ano, pag yung gabi. Pero kung wala namang luko-luko dyan o wala namang predator, hindi yan makaka-penetrate. Maganda nga bukas eh. Ang isang ano kasi ron, yung amoy nawawala, nagsisirculate yung hangin. Tapos yung mga alaga natin, at least nakakaano ng hangin. Yun yun. Kahit hindi tutukan ng electric fan, okay lang yan. Kasi matali nga, kung ako magkaano dyan ng electric fan, palabas ang ano eh. Palabas ang bugay. Para yung hangin na hindi maganda eh, lumabas. Pero depende rin kasi pwede natin masisi yung mga ka-idol natin. Wala lang kung bago pa lang. Kasi ano nga yan eh, yung sa akin nga, nasa bubong eh. Ayan, mga nakikita nyo, nasa bubong yan. Hindi birong init yan. Pero kaya ng ibon yan. Kaya niya yan. Lalo na kung nakabubong ng maganda. May kisame pa yata. Ano yun? Kaya yun. Kahit may hit yung ano, may hit yung bubong galing tatagos. Kaya yun eh. Basta importante ron. Yung pinto, kung may pinto yan, may bintana. Lagyan mo lang yung screen na hindi sila makakalabas sakaling may makalpas. Yun lang yun, sapat na yun eh. Kasi pag naman bumaba yung galing bubong ng init tas may open, ano yun, maganda nga ano eh, masana yung ibon na ganun eh. May init tas paggabi malamig ganun. Kumbaga yung nature ng panahon ano, ma-adapt nila. Kasi sa labas nga yun, ulan arawan mga yan eh. Nakakaya nila eh. Kahit nakasilong yan, basa pa rin mga yan, mga lods. Pero nakakaya nila. Kaya kung hindi rin lang direktang ano sa araw, kaya ng ibon yan mga idol, mga lods. Kaya huwag kayong masyadong mag-alala ron. Ngayon, yung bagay, hindi natin masisi dahil mahalaga yan. Dapat talagang ano rin yan. Kaya lang ano, pangit din yung over ano tayo, protected. Kasi ano rin yan eh.
Kumbaga ang ibon, mga idol, o mga lods. Isanay mo din sa hirap. Yung parang nakakaranas din siyang ganon. Sobrang init. Lalo na sa panahon natin sa Pilipinas. Ano yan eh. May time na sobrang init. May time na sobrang lamig. Pero hindi umuulan. Yun nga yung mga December hanggang February. At may time din na malamig na umuulan. Kumbaga, pasa. Kumbaga, no? Dapat ano yun, iano natin yung mga ibon natin doon. Hinahanda natin sila sa tatlong klima ng panahon sa Pilipinas. Kasi ako nga, inaano ko lang mga lods eh. Hindi lang ako sure na ano kasi yung bubong sa amin dito. Dire-diretso eh. Kaya magtawid-tawid eh. Pero kung halimbawa yung sa may anak ko tsaka yung sa akin eh. Tapos may mataas na yung siguradong walang ibang makakakyat. Gagawa ko na ano sa bubong eh. Sa mismong bubong namin, di ba? Kikita yung may hagdan. Doon sa mismong taas, gagawa ako doon eh. Kaya lang, hindi lang ano doon. Baka madali, mga nakawit eh. At least pag dito, alanganin pa sila dahil alam nila, meron ako nilagay na ano dito mga lods eh. Parang mini device lang na pag nagkamali silang tungtong iilaw lahat mga lods. Pag umilaw lahat yun maingay yung mga ibon lods. Ako na ano ko yan eh. Inobserbahan ko yung mga ibon ko mga idol. Nagkalagay ako mga sensor na ilaw. Panaka-naka merong pusang dumadaan dito bababa eh. Pag pumitik yung ilaw na ganyan, maingay yung mga ibon lods. Alerto. Sabi ko, ayos ha. Talagang ano nagigising kami ni Commander eh. Kasi silipin ko, pusa. Parang dumaan lang, hindi naman talaga target na pusa sila. Hindi, parang dumaan lang. Kasi dati kung saan dumadaan yung mga pusa na to, pero ngayon nung may hagdan, dun lang. Tingin ko parang 2 pusa na lang eh, pero hindi naman makulit. Yung isang pusa dun sa anak ko yun eh. Pumapasok nga sa bahay yun eh. Totally. Mapait naman yung pusa. Tsaka sanay siyang nakakita ng ibon dito. Alam niya siguro na ay kay tatay to. Sabi siguro ng pusa eh. Hindi katalo to. Diba? Kaya parang daan lang. Maganda rin yun kasi nakakabugaw sila ng ano eh. Kahit pa paano ng mga tagang malalaki. Kasi yung bubit, walang problema masyado yan kasi nanginginain lang yan eh. Iwasan mo lang dyan yung ano, pag nakakaakyat na yung tae. Kaya ako nakasave yun sa mga ganun. Alam na natin yung sistema doon. Kaya yun mga lods, na gusto ko mang maglagay ng ano doon, hindi ko magawa. Kasi maaaring hindi madali ng predator, pero madadali naman ng medyo mga mababait na tao. Hindi natin masabi kasi tuloy-tuloy kasi yung bubong eh. Mahirap yun magkaroon tayo ng kaaway dahil lang doon sa ganun. Kahit ba sabihin mo nga kasi madalas kong sinasabi eh. Dito may binigyan nga ako dito sa amin eh. Pati sa ibang ano kasi ako minsan nga siyempre nakikisama tayo. Nagbibigay naman ako eh. Pero siyempre may tao pa rin talagang ano eh, na hindi yung maiwasan na talagang alam mo yung ano masarap sa kanila yun eh. Yung kinukuha ng ano ng sa hindi maganda kasi mangingit. Kaya ganun lang yun mga lods sa pag-iibon. Yan. Kaya nung nasa baba natin na to medyo nakita ko ano. Nabayaan ko lang parang normal lang. Bubuksan ng ano. Parang hindi ko isipin na tinitrain ko sila. Na normal lang. Sasanayin ko lang na ganun muna. Kasi mangyayari niya tatamaan tayo ng init pag ganun. Maging normal lang muna. Ako yung nag-adjust. Hindi yung ibon mga lods. Yan lang mga lods. Maraming salamat sa panonood. Siguro susunod na antayin natin yung mga ano, yung mga inakay. Yun ang i-content ko, yung
mga inakay na yun. Medyo marami-rami sila mga lods. Kasi totally yung isa, yung itlog ng dalawa, tig-dalawa lang yung inano eh. Totally yung isa, inawat ko kasi nakakagat mga lods, makakawala. Sa open siya eh. Nakaitlog ng dalawa yon, tapos yung kabila dalawa. So bali kasama sila sa breeding yan. Nagpisaan na nga, sana kasama sila sa pisa. So bali 1, 2, 3, 4, 5. Yan yung dalawa, tig-dalawa. Tapos inawat ko yung isa. Kasi nga ano, makulit siya. Makatakas. Ngayon, marami-rami yung pisa mga lods. Basta, piliin natin yung mga magaganda rin para pagdating nung takdang panahong iikot na yung ruleta mga idol eh, masiyahan kayo dun sa ano, sa ibibigay natin mga lods. Kaya tuloy lang yung ano nyo, yung pag-comment. Mag-comment kayo sa ano mga lods, sa YT. Kasi may pumunta sa ano mga lods eh. May pumunta sa Messenger. Sa Messenger mga idol, ano lang yon, bawa, bibili kayong ibon. Magkano kayo ron, yon. Mag-comment kayo doon, tapos sabay punta sa ano. Yun po yun. Pero kung yung tinutukoy ko rito, yung pamimigay natin pagdating ng mga ilang buwan na lang, mga lods, saglit na lang yan. Comment lang kayo ng comment dyan sa YT. Patungkol sa ibon natin mga lods. Kaya heart lang. Kagaya nung isang ka-idol natin, si Carex Ortiz. Shout out sa iyo idol. Yan, puro heart lang yun eh. At least ano siya. Hindi mo alam kung saan area si idol. Natali bilang sa ano. Minsan may-mention kita idol. Malapit na. Parang isa ka sa potential eh. Kaya lang, makakagaya ka rin ng isang ano, yung subscriber natin na nung inano ko eh, ano, medyo maganda yung buhay niya. Ibig sabihin, ano, kaya-kayang bumili ni idol ng ano, tsaka laging wala sa traveler yun eh. So, ano siya, ibig sabihin, kaya niyang bumili mga lods. Although, hindi ko sinasabi ang bibigyan natin yung hindi kayo, tsaka yung gusto lang hindi. Kasama lahat. Kasama lahat kayo mga lods. Nga lang, siyempre, yung ano ko, kung nanalo sila, kung malayo, yun lang, problema yun. Tapos kung nagaya ng mga iba nating lods, mapipera, siyempre, ang usapan, kukunin dito. Kung sila naman, meron din naman siya, kasi mapera, hindi nila, pararapol natin ulit yun. Bibigay natin yun sa mga handang pumunta rito, mga lods. Kasi wala naman tayong pamadyak mga idol eh, yung pan-travel na deliver. Siguro pagdating ng araw. Pero sa ngayon, wala mga lods. Sensya muna kayo kasi gumpisa pa lang tayo eh. Kaya usapan mga lods, lagi natin sasabihin kung sino may manalo. Tapos pumunta rito. Maganda mga lods. Malay nyo, may nag-aantay pang sorpresa rito, di ba, no? Hindi naman sorpresa ng ano. Sabihin, patungkol pa rin sa ibon mga lods. Di ba mga lods? Okay mga idol, hanggang dito muna. Maraming salamat sa panonood.